Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isang pagpalang gabi. Ang gospel ngayon, iniisip ko kung ano kaya ang itinago sa mga wise and learned na inireveal lamang sa mga childlike. You know, this is the gospel today. Jesus somehow praised God the Father, Lord of heaven and earth, for all the God have hidden these things to the wise and learned. Meron po pong hindi inireveal ang Diyos, pero ito ay inireveal lang sa mga taong magbababa. Iniisip ko kung ano yan. Because this particular gospel is very much similar or related doon sa sinabi ni Jesus after He said na the kingdom of heaven will be revealed to the little ones, and then He said, "Come to me, all of you who are heavily burdened. Come and learn from me, for I am gentle and humble of heart." And then in today's psalm it says, "The Lord is kind and merciful." So yun po ang sikreto na inireveal sa mga taong mababa ang loob, that the Lord is kind and merciful. Bakit kailangan nating malaman that this God of ours is kind of merciful? Para hindi po tayo mapahiya na lumapit sa Kanya, so that we can approach Him anytime and all the time. At pagka lumapit tayo sa Kanya, He is the only one who can offer something that the world cannot give. Lalong-lalo na ang peace of mind. The world that we're living in right now is very, very chaotic. We are in turmoil. We are at war. Hindi natin alam, hindi lang dito sa Pilipinas, it's everywhere. Bigla na lang may sasabog, bigla na lang lilindol, bigla na lang masusunog. And this is our world. We need to face. And somehow, if we have this fear that is in us, how can we live our life as if we're living in hell? Pagka lagi tayong may takot, pagka lagi tayong may pangamba, how can we enjoy the life that we have? Tapos magkakasakit pa. Tapos sasabihin sa'yo ng doktor, you have 6 months to live. Tapos wala ka pang pera. Tapos ang ating medical system, hindi natin alam. The beauty of having this faith na may pananampalataya ay may Diyos pa. That's why Jesus said, "Come and learn from me, for I am gentle and humble of heart." And in today's psalm, the Lord is kind and merciful, and the Lord somehow wants you to experience it personally. Sana hindi lang yung salitang the Lord is kind and merciful is in our brain. We need to encounter that love. Kailangan maramdaman natin para hindi na ito maaalis sa atin. Para hindi tayo nagwo-worry. So please, my dear sisters and brothers, huwag tayong mag-worry. So sa mga nandito ngayon, nananampalataya, na kayo'y gagaling, na kayo may pag-asa, you need to hold on into it. Panghawakan natin. Panghawakan natin ang sinabi ni Jesus. And let us desire it. Desire to encounter God in a personal way. I-desire natin, meaning gustuhin natin na sana maramdaman ang Diyos na buhay at totoo sa ating buhay. Kasi kung hindi natin ito mararamdaman, madali siyang mawala. Kasi ang tao, by nature, madaling makalimot. Kaya ang tao, kailangan ng paalaala. We always need a constant reminder
constantly reminded that we have this God. Kaya nga, in my introduction, I said, what this ministry is offering is a glimpse of hope. At sa mga taong may pag-asa at umaasa, mga kapatid, yun lang ang buhay natin na may pananampalataya. At kung hindi dahil dito, hindi ko alam kung saan kayo pupulutin. No, pagkadating ko rito, umupo ako doon. My God, narinig ko ang mga hinaing, umiiyak. Sabi ko, para bang, sabi ko, ganun siguro ang God. Ang tao, lumalapit lahat sa Kanya, umiiyak, humihingi ng tulong. And this God, there's no way He can say no. But He will say something, can you please wait? Maghintay tayo, huwag tayong magmadali. And while waiting, let us enjoy the present moment. Let us enjoy the present moment that we are still alive. Sabi na, ay salamat, buhay pa ako. Huwag yung, kasi kung hindi natin i-enjoy that we are alive, what's going to happen is, we are going to worry. Kanina, may nagla-lunch ako. Sabi nung ka-lunch ko, Father, may problema ako. Sabi ko, anong problema mo? Marami nga akong pera. Marami naman akong sakit. The reality that money cannot buy everything. So yung mga walang pera, huwag niyong isipin, pag may pera na kayo, masaya na kayo. May nagsasabi, yumaman lang ako! Sige. Hindi po totoo yan. Mas lalaki ang inyong problema. So, huwag nating isipin agad yung mangyayari sa susunod na panahon. What we're going to do is, right now, enjoy the present moment and try to see the blessing. May blessing ang Diyos araw-araw. And how can we start seeing the blessing? We can only see the blessing if we stop complaining. And how can we stop complaining? Paano ba magkakaroon tayo ng attitude na we stop complaining? You can only stop complaining when you see that there is goodness in you that you need to enhance. Meaning, huwag niyong hanapin ang masama sa inyo. Gamitin ninyo kung ano mayroon kayo na magagamit nyo para umunlad ang pagkatao nyo. Each and every human being ay may gift. Huwag niyong hanapin sa kapitbahay nyo ang wala sa inyo, maiinggit lang kayo. Wala sanang ifs and buts. Tapos na yun. Ay, sana hindi na lang ikaw pinakasalan ko. Sana hindi na lang ako nag-asawa. Sana hindi na lang ito ang trabaho ko. No. Wherever you are right now, you need to learn when you are planted. You need to grow where you are at. Because there's no way we can have everything. We can only have everything if we realize that God is in us. Kung mararamdaman natin, maunawaan natin na nasa atin ang Diyos, doon mo lamang masasabi, I don't need anything. Why? We have God. Because for those who have God, we can do everything through Christ who always is strengthening us in Philippians 4:21. Yun lagi ang ating ipapacify sa ating sarili. Huwag tayong negative. Hindi tayo magiging productive. Ang mga taong negative ay yung mahilig mainggit. Yan. Nai-insecure.
Kaya nga yung mga na-insecure, napakamalas nyo pag nagkaroon kayo ng asawang insecure. Para kang nabuhay sa impyerno. Kawawa ka naman. Aba, wala kang gawing tama sa mga yan. So, anong gagawin natin? Nagkasawa ka na ng insecure. Bakit tutulog? Busan nyo ng holy water. Tapos kung hindi palagyan ng holy water, kumuha ka ng blessed salt, lagyan ninyo unan. Blessed salt. Tinuturuan ko na kayo. Kailangan nila ng exorcism. Kaya kailangan nyo. Kasi mga kapatid, wala pong perfecto. There's no way we can have perfect world. Dahil nga walang perfecto, ano ba naman itong gate na ito? Masyadong maraming nahihirapan tuloy ako. Sabi ko nga, sa mga a-attend ng aking misa, sabi ko, ituturo ko sa inyo kung paano maging masaya. Ang saya-saya ng buhay eh. Ang saya-saya. It doesn't mean wala kang problema and you're living a perfect world. No, it doesn't mean that. But I mean na ang saya ng buhay ay pagka wala kang kaaway. So please stop collecting enemies. Sana ngayon pa lang yung mga enemies nyo wala na sa vocabulary nyo. Ako may tinanggal na dalawa sa aking vocabulary that never exists in my life. Number 1, problems. Wala yan sa akin. No problems. Those are challenges. Pagka may dumarating sa akin, mga challenges, walang problema. May problema ka, wala, abnormal ka. Di bali na ako abnormal. Masaya naman ako. O ikaw normal, puro problema ka naman. Sige. Enjoy being normal. Ako masaya. Ano ba? Stop having enemies. Maawa-awa kayo sa sarili nyo. Enough of sama ng loob at tampo. Kung talagang mahal nyo ang sarili mo, hindi ka lagi nagtatampo at hindi ka lagi nagagalit because you are punishing yourself. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi ka magmumok-mok, hindi ka naiinis. Kasi pag ikaw ay nainis, ikaw ay nagtampo, talo ka because it's self-destructive in nature. Ano ang dapat mo ngayon gawin? Be positive, mag-enjoy ka lang. Sabi ba may nakakainis? Iwasan mo na. Kaya ay unfriend nyo sa Facebook lahat ng asong. Alam mo minsan, yung mga inis na inis ako, yung may naiinis. Bakit yung naiinis? In-unfriend ako. Aba masaging masaya ka, kaunti na ang i-marireceive. Ibig sabihin, pag in-unfriend ka, ayaw sa'yo. Hindi ka kulangan yan. No. Don't feel sad. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Can we start a new culture? Ito pong culture na ito, ang napakaganda. Culture of kindness. Pwede ba? Maging mabait tayo. Huwag kang masungit. May masungit na tao. May nakita akong masungit. Ay, ang sungit nito. Dadasal ako, Lord, kunin mo na siya. Minsan naman naiisip ko, baka naman may problema lang. Kasi, sayang ang oras. This is what I'm saying. Time is so precious. Tapos ang sungit-sungit mo, ano bang problema mo? We need to see yung sabi ni Jesus, we need to know Him. Na ito po ang itinago ni Jesus sa mga tao sa mga learned and wise. What are those?
that He is kind and merciful. And we need to be kind and merciful as well. Because if you are kind and merciful, walang maiinis sa inyo. Nakakainis ang taong masungit. Kaya nga pagka masungit, pag huwag kayo magpapakita sa akin, dahil alam niyo na ang prayer ko, ay dinidinig ng Diyos ang panalangin ko. Kasi smile and the world will smile at you. Please, don't waste our energy. Huwag nating sayangin ang energy, ang time natin. Saan? Sa mga negativity. Bakit ko sinasabi ito? Hindi lang ang kailangan natin sa mundo ay healthy food. Mga organic. Lahat organic. Si Father Jeff kahapon, pumunta kami sa Sonia's Garden. Nakakita ng organic vegetable. Yun lang ang kinain, nasira ang tiyan. Sige. Sabi ko, hindi lang pala kailangan organic food. Ang kailangan ng tao, healthy attitude. We need to develop in us healthy attitude. Kasi po, ang nagiging cause ng migraine, yung sakit ng ulo, ng cancer, yan ay stress. Sige, mag-isip ka na mag-isip. Tapos magpapapray over kayo. Kanina may nagpa-pray over sa akin, Father, ang sakit ng ulo. Bakit stress? O, ipukpok mo sa pader ako. Pinatatawa ko lang kayo. Hinawakan ko ang ulo. Tinusok ko ng kuko ko. Tapos kung matusok ng kuko yung ulo, Father, gumaling. Ano ginawa mo? Sabi niya, tinusok ko ng kuko. No, what I'm saying here is, don't waste our time sa mga bagay na hindi productive. Tulad ng pag-iisip ng masama sa kapwa. Pag-uusap ng masama sa kapwa. Minsan kasi, tayong tao, huwag nating iisipin, pag may tumingin sa atin, ay ako ang pinag-uusapan. Wrong. Ang lahat ng tao, busy talking and thinking about themselves. Ibig sabihin, we really doesn't matter. Only God matters. And that is the healthiest attitude. Kaya kahit anuman ang sabihin sa inyo ng inyong kapwa, no effect, no impact. It doesn't matter. Because you are what you are in the eyes of God. No more, no less. Anong ibig sabihin nun? Kahit anong pasama ang sabihin sa iyo ng iba, hindi mababago ang pagtingin sa iyo ng Diyos kung sino ka. At kahit din anong ganda at papuri, hindi rin yan madadagdagan. I'm telling you. Why I'm saying this? Because this is the healthiest attitude that you can give to yourself. Pagkarap po kayo mayroong healthy attitude and healthy perspective in life, I'm telling you, marami kayong sakit na hindi mai-encounter sa inyong buhay. High blood, hypertension, stress. Ay nako, libre na kayo dyan. Ang laking maititipid ninyo sa buhay nyo dahil wala kayong masyadong maintenance. Amen? Yun po ang sinabi ni Jesus when He said, "Come to me, all of you who are heavily burdened." Ngayon, pumunta kayo dito. Sabi niya, "And I will give you rest." Baka napapagod ka na mag-isip ng problema mo. Maawa ka naman sa sarili mo. Anong iisipin natin kung hindi problema? Ito palang mayayaman. Tinanong ko siya, ano bang problema mo? Tuwi po akong gigising, Father. Iniisip ko ang health ko. Nako. Magiging psychosomatic. Yung bang siguro ganun ang mga walang magawa eh.
pagka may naramdaman dito, ay masakit, may cancer yata ako. Hindi po ganyan. Yung mga tao walang magawa, tayo po'y magdasal. Sabi ko nga, can we start culture of kindness? Umpisahan natin saan? Ngitian ninyo ang katabi ninyo. Ay, Father, ayaw kong ngumiti. Bakit? Hindi ako ngingitian. Umpisahan nyo. Let us initiate this culture. Kasi minsan ang culture natin ay ito. Pag hindi ka binate, hindi ka rin bumabate. Nag-good morning lang tayo pag kami nag-good morning. Alam mo ba kung sino mga nag-good morning? Yung mga nasa restaurant. Pagka po ako'y napunta ng restaurant, lalo na sa Japanese restaurant, sabay-sabay siya. Ano ba sinasabi? Mase-mase. Hindi ko na alam kung ano sinasabi. Mase-mase. Ano? Mase. Ayun. O, sige, mase. Yun. Mase-mase. Okay. Okay, mase-mase. Okay, mase-mase. Kaya po mga bumabate, alam mo kung bakit? May bayad. Binayaran sila. Pag hindi nila ginawa, bawas sa bayad. And let us create that culture. Good morning. Good afternoon. Maging mabuting tao tayo. And I'm telling you, this will change our life. Let us initiate goodness and kindness. Huwag tayong maging mabait sa mabait lamang sa atin. Pwede ba umpisahan natin ito ngayon? Pag hindi nyo inumpisahan, pag nagpa-pray over kayo, pray ko kayo, Lord, kunin mo na siya. Kasi ang ganda ng ganong culture eh. These are Christian cultures. 2,000 years na tayong tinuturuan, hindi pa rin tayo natututo. Akala mo pa rin tayo kung sino. Ayaw nating ngumiti, ayaw nating bumati. Bakit hindi tayo binabati? Hindi tayo nginingitian? Eh di takutin kayo. Parang si Duterte, tinakot lahat. Yun, nagsukuan ang mga adik. Eh tayo, maging addicted tayo kay Jesus. O takutin tayo ni Jesus. Sige, pag hindi natin ginawa ito, is our healthy attitude na makakatulong para tayo maging healthy. Ipapunta nga kayo ng punta dito, papray over kayo ng papray over. Pare-pareho rin naman ito mga mukha nito. Sabi ko, ito, buwan-buwan. I-congratulate natin na mag-asawang ito, nag-50 years anniversary sila. Hanggang ngayon magkasawa pa. Yan. Hindi ako naka-attend, kaya ito na ang aking attendance sa kanila. So tayo uma-attend ng mass, ng healing mass. Sabi ko nga, 15 years na akong nag-healing. Karamihan sa ipinray over ko na na-heal, namatay na rin. Ito po ang totoo. Kasi gusto na kanina, may nakita ako. Oy, Father, ako'y ninenervyos na sa mga pinray over ko ang iyong asawa pag nung kailan 15 years ago. Ay, patay na, Father. Oh, sige. So, ang ibig sabihin ito, kayong mga nagpapa-pray over, I want it clear. Malinaw. Hindi ibig sabihin, pag kayo gumaling, hindi na kayo mamamatay. Mamamatay tayong lahat. Una-una lang. Kayong mga nagpapa-pray dito, ang nire-request nyo ay ito, Lord, not now. Huwag nyo na naman. Hindi pa ako handa. And for sure, next month, nandito pa ulit kayo. Ibig sabihin, next month, hindi pa kayo kinuha. So meaning, from today up to next month, let us enjoy the life. Pwede ba? I-enjoy natin ang buhay. Nai-enjoy natin ito pag ano? Wala tayong kaaway. Hindi masama ang ugali natin. Huwag kayong madadamot. Yan ang mga pinagdadasal kong kunin na ni Lord. Bakit hindi nakaka-improve ng kabuhayan? Masungit pa, madamot pa, magkakapatid yan. Huwag yan ang ating ipamana, hindi maganda.
Ang ipamana natin ay kabutihan na. Ganda. Yan po sinabi ni Jesus when He said, "Come and learn from me, for I am gentle and humble of heart." Yun po ang inireveal ni God sa mga apostles, that He is kind and merciful. Huwag sana tayong mahirap lapitan. Yung mga mahirap lapitan, mahirap kausapin. Merong pare sa amin, yun, namit ko sa Coron, ang apelido pala Galit. Si Father Galit. Ay ako, hindi ko naman tinatanong kung anong pangalan niya. Binigay sa akin ang first name. Hindi naman ibinigay ang second name. Eh nung ako nag-homily, Father, ako yata ang sinasabi mo, huwag magagalit. Ay ako laging galit. Alam nyo, 4 na beses na siyang na-bypass. Ay laging galit. Sabi, nagpasalamat sa akin, sabi niya, Father, the moment you gave the definition of anger, that anger is a punishment to oneself because of the mistake at kapalpakan ng iba, nagdasal na ako. Lord, simula ngayon, salamat kay Father Suarez, hindi na ako magagalit. Ay, tuwang-tuwa ang mga staff sa akin, sumusulat, nagpapa-thank you. At ako'y nag-homily kay Father Galit na huwag nang magagalit. Siya rin naman, hindi na na-bypass. So kung ayaw niyong ma-bypass, mga candidate sa bypass, i-control natin ang ating sarili. Anger. I-control natin ang ating sarili. Saan? Sa pagko-complain. Huwag kayong reklamo ng reklamo. Paano tayo hindi magreklamo? Let us see and find the blessing. Maraming biyaya ang Diyos sa ating lahat. At sa iyo mismo. Just the very gift of life, the gift of friends, the gift of families, the gift of oneself, the gift of Jesus in the Eucharist, the gift of Mass. Nagkakapag-misa pa tayo. Ang ikatakot ninyo pag wala nang nagmisa. Kaya ipagdasal niyo po ang mga pare dito, si Father Enrico, si Father Jeff, si Father Hector, mga seminarista, mga obispo, mga kardinal, ang Santo Papa. Dahil pag wala nang nagmisa, paano na tayo? Yun, born again, maganda yan. Walang pare, walang permisyon. Sabi nga nila, if you do it alone, you will go fast. But if you do it together, we go farther. Yan. Let us work together so that we can go farther and we can enjoy life together. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon, kakaroon po tayo ng general healing prayer. Ilagay niyo inyong kanang kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. Kung may mga dala kayong litrato, mga may sakit na kamag-anak, kaibigan niyo na nasa ospital, kahit nasa cellphone, pwede niyong ilagay ang inyong kamay. Merciful and loving God, you call these people by name, one by one. Let your healing power flows even to their own hands, because they are also your sons and daughters, and they have an access to your kingdom and your power. Lord, touch their head. Yung pong mga may tumor, may migraine, those who are suffering from vertigo, touch their eyes. Yung pong malabo ang mata, may glaucoma, may cataract. Lord, marami dito, may pain all over their body. Knee pain, shoulder pain, back pain, masakit ang tuhod, likod, batok, yung mga na-stroke, na-paralyzed. Marami dito may cancer, breast cancer, cervical cancer, pancreatic cancer, may tumor, suffering from depression and loneliness, anger,
Lord, padaluyin mo ang iyong mapagpalang kamay, kagalingan sa lahat ng nandito ngayon. Yung mga may heart ailments, touch their heart. Remove the blocked arteries in their hearts. Marami po dito may liver cancer, may kidney problems, yung po mga nagdadialysis, nagkikimo, na stroke, hindi makalakad, may psoriasis, skin asthma, skin allergy, sugat na hindi gumagaling, mayroon pong mga asthma, emphysema, may problema po sa throat, may sinus problem, yung po mga nasa ospital, yung hindi magkaanak. Lord, pagbiyayaan mo ng anak ang mga taong gustong magkaanak, mga may endometriosis, rhinitis, may epilepsy, hindi makatulog, may insomnia, may leukemia, may high blood pressure, mataas ang cholesterol, may vertigo, yung mga nahihilo. Lord, bless them right now, one by one. Yung may cyst sa kanilang breast, yung mga may financial problem, family problem, Lord, bless them. And let us ask the intercession of the Blessed Virgin Mary as we pray. Hail Mary, full of grace, The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord Jesus Christ, make us wise with your wisdom and help us to follow you in a humble way you shown us and you taught us. We pray as well, Lord, to our country for peace in Mindanao. We pray for our military and for all those civilians who lost their lives. We pray for our government officials, especially for our president. We pray as well for our Pope and all the bishops and clergy and religious. And we believe, Lord, that we will experience healing tonight. For we ask all this in the mighty name of Jesus the Lord. Amen. Amen. Please be